Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon ay unang Biyernes sa buwan ng Marso, ika-17 araw ng Kwaresma, at sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng ating Poong Jesus Nazareno, tayo'y nabiyayaan na ipagdiwang ang araw na ito. Pagdasal po natin ang lahat ng mga medical technologists sa kanilang papalapit na board exams, ang mga teachers at mga mechanical engineers na nag-review, ang mga naghahanap trabaho, ang mga may sakit na umaasang muling gagaling, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang lahat ng may kaarawan ngayong buwang ito ng Marso, upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, patuloy din nating ipagkatiwala maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon
ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya, mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid natin, laman ng ating laman, at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo nang malapit na ang mga mangangalakal. Iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong taggutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan niya'y nagdaranas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapagpintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ay isang sandali na siya'y subukin. Itong Panginoon na siyang nangako, siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala.
Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinagpamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kabahagi. Ngunit sa mga kasama, nang dumating ang panahon, ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato ang ikatlong. Pinapuntang muli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Wika niya, "Igagalang nila ang aking anak." Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kabahagi sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Darakpin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Happy first Friday of March. Ating pong ipagpasalamat sa mahal na poon na tayo nakabalik sa kanyang pambansang dambana upang sariwain ang ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang mahal na poon. Ngayon po ay 17 araw din ng Kwaresma. Sabihin nyo, baka tanong nyo, Father, saan mo kinukuha yung bilang na yan? Abay, di bilangin ho natin simula Ash Wednesday. So from Ash Wednesday up to today, it's the 17th day of Lent. Not because I am in a hurry, kundi para ho tayo'y paalalahanan, halos nangangalahati na pala tayo sa 40 araw ng Kwaresma. May maganda na bang nangyayari sa buhay ko? So ito ho'y paalala at isang magandang sukatan kung patuloy ba ang ating pag-usad sa pagbabago tungo sa pakikiisa sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Hari nawa, sa natitira pang 23 araw ng Kwaresma, higit nating pag-iibayuhin ang pagsunod at pagtulad sa Kanya. Sa atin hong pagbasa mula sa aklat ng Henesis, the first reading, at Ebanghelyo mula kay San Mateo, meron po ako nakikitang iisang diwa na maganda ho nating pagnilayan. Ito'y ang masasabi ho nating sanib puwersang pagkainggit. Sanib puwersang pagkainggit. So 3 salita ho yan na pwede ho nating himay-himayin. Sanib, puwersa. O doon muna tayo sa sanib. Pag sinabi hong sanib, may connivance, may pagsasama-sama. There is an orchestration of gestures. Alam niyo naman yung orchestra, no? Marami hong mga instrumentalists, kanya-kanyang instrumento, pero pag nagsabay tumugtog, iisang napakagandang musika ang nabubuo. So nagsasanib sila, pinagsasama-sama nila, at meron hong puwersa, no? Makapangyarihan. Meron silang binubuong makapangyarihan na pwedeng maganda at pwede rin naman hong di kagandahan ang bunga. Kaya lang madalas ito ay naririnig natin sa hindi kagandahan. Nagsanib puwersa sila para siya'y itumba. Nagsanib puwersa sila para siraan siya. No? Kadalasan negative. At yun ang ikatlo, pagkainggit. Envy. Pwede rin nating i-relate siya sa jealousy, pagseselos. Ano ho ba, roughly, pag sinabi hong inggit at selos? Ito ho'y pagkilala na nasa sa iba ang hinahangad ko para sa akin. Yung gusto ko na mangyari sa akin, mapa sa akin, wala sa akin, at nakikita kong nasa sa Kanya. Kung kaya't dahil dito, ako'y naiinggit sa Kanya. Nakaka-relate ba ho tayo? Siguro naiinggit kayo. Bakit ang ganda-ganda niya? Ako mas maganda. Pwede rin naman. Ako'y naiinggit sa makapalang buhok. Kasi kaya nilang kung ano nung gawing kulay. Ako walang kukulayan. No. Sabi, Father, nakakainggit ka nga eh. Ang dunong-dunong mo eh. Naku, hindi ho. Ano lang ho yan. Pinaglalaroan ko lang ho ang mga kaunting karunungang pahiram ng Diyos. So kadalasan ganun ho ang inggit. No? Buti pa siya, ang yaman nila. Ang swerte naman niya, mag-a-abroad na naman sila. Lagi ho natin nakikita ang nasa sa iba, kaya't ating itong kinaiinggitan at nagseselos tayo dahil bakit wala ito sa akin? Bakit hindi ito nangyayari sa akin? At ito ho, ang nangyayari
naganap sa dalawang pagbasa. Aklat ng Henesis sa buhay ni Jose at ng kanyang mga kapatid, at gayon din sa Ebanghelyo na talinhagang ibinigay ng Poong Nazareno. Nagsanib puwersa sila sa ngalan ng inggit dahil meron silang masamang binuo sa ikapapahamak ng iba. Now, bakit ho ba natin kailangang mainggit? Ano ho ang solusyon sa inggit? Para wag tayong mahulog sa pagkainggit. Unahin na natin yung inggit. I suppose the cure to envy is not to look at what others possess or have, but instead appreciate and acknowledge what is in you. Father, tuwing Biyernes, nosebleed kami. Kasi English ka na English. I salute to your intelligence. Simple lang ho yan, no? Kaya Tagalogin natin, saling Pilipino. Ang solusyon ho sa pagkainggit, pagseselos ay huwag tayong tumingin sa iba. Ang kilalanin natin, mayroon din ang nasa sa akin na kadalasang hindi ko napapansin. Tuloy, ang nakikita ko kasi yung nasa kanya. Mahihurt to si Lord. Kasi ang dami ng pagpaparamdam ng Diyos, mabutit, magabait ang Panginoon sa atin, ngunit binabaliwala natin ang mga kaloob niya sa atin. Sa halip, ang nakikita at napapansin natin yung sa iba, tuloy naiinggit tayo. Naaawa tayo sa sarili. Nagagalit tayo sa Diyos. Sinisisi natin ang iba. Teka muna. Baguhin kaya natin ang ating pananaw at pagtingin. As I've said, huwag tingnan ng iba, bagkus kilalanin, ipagpasalamat ang nasa sa atin, nang sa gayon, matukoy natin at makilala na napakabuti pala ng Diyos na ako'y pinagpala din. Only then will envy would stop. Kasi hindi na ako nakatingin sa iba eh. Sa halip, ipinagpapasalamat ko na ang mga gawa ng Diyos sa atin. E diba, yan ho ang ating salmong tugunan. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Eh nung narinig ko kanina habang ako'y nakaupo, ito kasi ang kasalanan at ang ating kadalasang nagagawa. Nalilimutan natin, hindi ginugunita, hindi kinikilala, na marami palang dakilang ginawa na ang Diyos sa atin. Sa halip, ang nakikita natin, ang ginagawa ng Diyos sa iba. Tama? Sana ho pagnilayan natin. Magwawakas ang inggit, ako'y makokontento, matutuwa ang Diyos dahil ako'y magpapasalamat na at kinikilala ko na marami pala siyang kabutihang ginawa sa akin at maging ang ibang tao na hindi ko na kailangang panghanapin ito at makita sa iba. Ito ho ang nakapaloob sa unang pagbasa. Nainggit ang mga magkakapatid kay Jose. Kaya anong sabi nila? Iligpit na natin yan. Pahamak yan. Dahil sa kanya, hindi na tayo napapansin ni Ama. Eh kung mawawala yan, eh di tayo na ang mapapansin ng ating amang si Ismael. So yun ang binalak nila. Only to recognize that Joseph was actually a blessing to them and to the whole Israelites. So maganda hong basahin ho natin yun ang kwento ni Jose sa aklat ng Henesis. At gayon din ho sa bagong tipan, sana'y nagpasalamat ito hong mga katiwala na sila'y pinatira, pinagkatiwalaan ng may-ari ng ubasan, na kung tutusin, sila ang may pakinabang sa bunga ng lupa. Kahit sabihin natin mayroong nagmamay-ari, pero the reality is that the garden keeper or the vineyard keeper can actually benefit from the land they till and they keep. Isang biyaya na sila'y panagkatiwalaan, binigyan ng tirahan, at ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay maaari nilang kunin sa ubasan.
ngunit nainggit, nag-isip ng masama, ipinahamak ang iba. Kaya ngayon hong 17 araw ng Kwaresma, bigyan natin hong pansin ang isang kasalanang ito na tiyak guilty lahat tayo. Kanino ako naiinggit? Aminin, in one way or the other, once in my lifetime, or even perhaps up to now, baka hanggang ngayon, meron ho tayong kinaiinggitan, no? Na talaga namang pag nakikita natin siya, naaawa ako sa sarili ko. Naiinis ako kay Lord. Gagalit ako sa mga mahal ko sa buhay kasi walang ginawa. Kaya kami mahirap. Teka muna. Baka marami tayong nakakalimutan. Gunitain ng may lugod ang mga dakilang ginawa na ng Diyos sa atin. Nang sa gayon, ito po ang susupil sa pagkainggit at pagseselos. Ito ang magtuturo sa ating magpasalamat at kumilala sa mga taong nagmalasakit at nagpapahalaga sa atin. This is also the answer to contentment. Marami sa atin nang hindi kontento eh. Gusto pang yumaman. Gusto pang higit pa kasi na-challenge sa mayroon ng iba. Teka muna. Di pa ba tayo kontento sa mayroon tayo? Magpasalamat at nawa sa ating pagiging kontento sa buhay, tayo ang magiging biyaya ng Diyos naman sa iba na naghihintay. Hingin po natin sa mahal na poon na nawa maging katulad niya tayo maging katulad niya, matularan natin siya na hindi inisip ang sarili, kundi laging hinahangad ang kapakanan at kabutihan ng iba, kahit siya na ang mawalan. Kailanman hindi ho nainggit ang Diyos. Lagi siya nagpapasalamat sa Ama na siya'y naging isang taong tulad natin, kung kaya't may magagawa siyang maganda para sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala ng mabuting balita tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok, at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Pagdasal po natin at hingin sa Diyos ang biyaya ng ulan. Ngayong painit ang El Nino at Tagaraw, upang sa
harap ng umiinit na klima at panahon, maiwasan ang paglaganap ng sunog at ang pagkakasakit ng karamihan. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng masaganang ulan, manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Naway lagi naming ipagpasalamat ang bawat pangyayari sa aming buhay, maging ang kawalan at kasalatan na siyang naglalapit sa amin sa iyo upang maunawaan din ang kahirapan ng iba. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Basbasan mo po ang mga naghahanap trabaho, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang kagalingan para sa mga may sakit, gayon din ang ligtas na pamumuhay ng lahat naming mga minamahal, malayo sa aming piling. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon ang iba pa nating kahilingan at pangangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan, kinikilala naming lubusan ng kabutihan mo noon pa man. Kaya't muli kaming sa iyo'y lumalapit, nagpapasalamat at nagtitiwala na ang kabutihan mo'y muli naming mararanasan sa kabila ng aming mga pinagdadaanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami ay maitaguyod sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban
na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Ang kamatayan mo, Panginoon namin ipinahahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos,
ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid sa iisang Panginoon, samahan natin ang mahal na poon sa pagkilala sa Diyos na Ama nating totoo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ating pawiin ang inggitan at selos sa pagbabahaginan ng kapayapaang bigay ng kalangitan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Minarapat niyang maging tinapay para sa nagugutom, inumin sa nauuhaw. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ialay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko.
Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan mo po kaming umaasang. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth or tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. Ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng gabi. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilimkom na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry.
Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa free school hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagan impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244, 5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay First Friday of March. Obviously, bukas po ay First Saturday. Huwag ho nating kalimutang parangalan din ng ating mahal na ina, ang kalinis-nisang puso ng ating mahal na ina. Magsimba din po tayo bukas sa karangalan niya. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ating tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo at pagbigyan ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan, ang mga pangalan nilang di makasimba na ngayon ay aming ipinagdarasal. At nawa maging ang kanilang mga imahen at dasalan ay iyon ding basbasan. At nawa ang pagbabasbas na ito ang magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging magpasalamat sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay nating awitin
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.